So, magandang araw po, ano. Ah, Pakikinggan na lang natin po yung audio. Yung nagpapapako sa may San Fernando Cacutod. O sa Semana Santa, sa Biyernes Santo, si Ruben Enahe, magre-retiro na pala siya. Uling pako na lang pa ito. At ang ipapalit sa kanya si Arnold Maniago. At dati rin palang namamanata at nagpapako dati. Okay, pakinggan po natin si Maris. Video, sounds na lang. Kahit pa paano. Baka medyo masyalan po ang TV station nila sa mga ganito, Kaya pakinggan na lang natin si Maris. Semana Santa. Mga kababayan, sa lahat ng kapuso natin dyan sa Pampanga ngayong Holy Week, inaabangan na dyan sa San Pedro Cotod ang taon ng pagpapapako sa krus. Gaya ni Mang Ruben Enahe na 37 years nang gumaganap bilang Kristo. Pero ngayong taon, ito na raw ang kanyang huli at may papalit sa kanya. At makakausap siya mismo ni Maris. Maris, kumusta ang paghahanda sa Maleldo dyan sa Cotod? Bilang Katoliko po, si Ruben Henay, yan po ba'y pinapahintulot pa ng simbahang Katoliko na gayahin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ibabaw ng krus? Po, tingnan natin ulit. Ito na raw ang kanyang huli at may papalit sa kanya. At makakausap siya mismo ni Maris. Maris, kumusta ang paghahanda sa Maleldo dyan sa Cotod? Pinapakita po yung rehearsal na gaganapin na sa Biyernes Santo. Nag-rehearse po sila. Ito yung narinig rehearsal. Practice para sa Biyernes Santo. Nasa Holy Wednesday po sa inyo mga kapuso, ang inyo pong napapanood dito sa aking likuran ay bahagi lamang po ng isinasagawang senakulo o Maleldo, kung tawagin po nila rito. Sa darating na Biyernes po yan, Biyernes Santo nila isasagawa. At panata na ito ng mga kapuso natin dito na ginagawa na simula pa noong 1955. Pero bukod po sa pagsali sa Maleldo, ang ilan sa kanila ay nagpapapako talaga sa krus bilang kanilang paraan ng pamamanata. At ang pinakamatagal na gumagawa nga po niyan ay si Mang Ruben Enahe na 37 years na sa kanyang pamamanata. At ayon sa kanya, ito po ang huling taon niya na magpapapako sa krus. So kumustahin po muna natin ang naging karanasan ni Mang Ruben sa kanya pong buong halos 4 na dekada na pamamanata, pwede po natin lapitan kasi ito pong ginagawa nila ngayon ay rehearsal pa lamang ng Maleldo, Sa mismong Biyernes Santo, gaganapin po ito mula 12 noon hanggang 3 p.m. So, Mang Ruben, magandang umaga po sa inyo, So, sa loob po ng 37 years, halos 4 na dekada po, gumanap po kayo na Jesucristo, nagpapapako kayo sa krus, hindi lang pinapasan yung krus, nagpapapako talaga. Ano po ba ang naging punsod ng inyong pong pamamanatang ito? Unang-una po yung panata ko, pasasalamat dahil sa pagkaligtas ko doon sa aksidente sa aking trabaho. Especially po Anong aksidente po yun? nahulog po ako sa katong palapag ng building. Construction? Construction. Okay. Yung pangalawa po, yung anak ko, yung pangalawa, nag-50-50 yung sa hospital, buntis pa. Okay. Pinagpanata ko po yun. Wala man po 5 minuto nung pinagdasal ko siya, 50-50. Naging maganda naman po pinalabasan ng yung dasal ko sa kanya. Sa ngayon po, yung anak ko yun na nasa ibang bansa ngayon nagtatrabaho. Oh, good. Very good. Good to hear that. So, yun din po ba yung dahilan nyo kung bakit kahit sinasabi po ng simbahang Katolika ay hindi nila ini-encourage yung ganitong klase ng pamamanata, yung mismong pa ako sa krus, pwedeng magdadasal na lang daw po ng taimtim. Talagang ginagawa nyo pa rin po ito taon-taon.
Opo, kasi po ito yung nakagis naman namin. Hindi pa ako pinapanganak. Pati yung mga pari na nagsasabi na hindi nila pina-encourage ito sa mga ibang tao. Kaya kahit ano pong mangyari, pagpapatuloy po namin ito. Dahil ito po ang aming nakagis nito. At ngayon na po yung huling taon po ninyo na magpapapako po kayo sa krus. Ano po ba yung mga hindi nyo malilimutang bahagi o ng inyong karanasan sa loob ng almost 40 years? Ito na po talaga yung huling pagpapako. Dahil po sa nakiusap lang talaga yung ating mahal na kapitanan, gagawin ko itong uli para yung pagkanurbad ko sa susunod na gaganap na Kristo ay maging mapayapa. 65 years old na po kasi kayo. 65 years old na po. Saka may sinaramdam na rin po ako. Okay. So, nandito po yung ilan sa mga memorabilia, no, ng inyo pong pamamanata. So, ito po yung inyo pong crown of thorns na talagang may thorns talaga din yan. May tinik din po yan. No? So, talagang tumutusok din po sa ulo. Kahit wala pong matinik na masyado, pero ito pong mga nakikita nyo na nakaumbok na ito, masakit po yan. Tsaka ito po yung pako, talagang ganito. Gano'n po kahaba ba to? Ilang pulgada? Pulgada po ito. Talagang ituturok po talaga yan. Tutusok po sa Sasama po inyo. talaga sa Oo, napakatulis. Gano'n kasakit po yun? masakit po kailangan. Pag napako na, sigaw ka talaga. Pero napansin ko po, wala po kayong mga sugat o Wala nipeklat sa inyo pong mga palad. Ano po Wala kaya ang dahilan po Ayun nito? po, tanda na ang aming mga pinapanata at dalang na ay sisira sa aming puso talaga. Ano po ang pakiramdam ninyo na huling taon nyo na po ito? Medyo mamimiss natin ang ating ginagawa dahil ilang dekada na natin ginagawa ito. Mamimiss ko rin po siyempre. Pero kahit retired na ako, pagpapatuloy ko po. Alright. Mag-a-assist lang po sa mga gaganap na o hakalili sa akin bilang Kristo. At speaking of turnover, ngayon naman po makakausap natin yung taong pagpapasahan po ni Mang Ruben ng kanyang tungkulin bilang Heso Kristo. Siya po ay si Arnold Maniago. Magandang umaga sa iyo, Arnold. Good morning. Magandang umaga rin po, ma'am. So, bago ipasa sa iyo ni Mang Ruben yung pagpapasan at pagpapako rin sa krus, no? Kayo rin po ay namamanata na pwede mo bang ikwento sa amin gano'n na kayo katagal na namamanata at paano nagsimula ito? Nung nagsimula po ako sa pagpapanata po, 19 anyos pa lang po nila ako. Magmula nun hanggang sa edad ko po nito, kino-continuous ko po yung pagpapanata ko. So, kayo rin po ay pinapako na rin sa krus dati. Opo, Kaya dati. kayo naman ay madaling napapayag. Opo. Pero gano'ng kabigat yung responsibilidad na this time, hindi na lang kayo isa sa mga magpapapako, kundi kayo na yung gaganap bilang si Yeso Cristo. Kasi yung sa akin, unang-una pinagpapanata ang mga pamilya ko. Tapos lalo-lalo na yung anak ko po ng bunso, may sakit po siya ng puso. Oo. So, pakita nga rin ng palad mo, nagpapapako ka rin, pero wala ring Wala rin po. peklat. Pero talagang bumabaon ba talaga yung pako dun Bumabaon sa po. palad ninyo? Bumabaon po hanggang sa likod po, ma'am. Oo. So, sa Biyernes Santo, magaganap na po yung opisyal na pagpapasa sa inyo po ni Mang Ruben ng tungkulin bilang Heso Kristo. Ano po ang pakiramdam ninyo na this time, ito na talaga? Kasi dati sinasabi po ni Mang Ruben na huli na niya, pero this time ay talagang huli na niya. At ano po ang pakiramdam po ninyo? Sa ngayon po, medyo ninenervous pa rin po akong konti kahit pa paano. Kasi po, madadagdagan na naman po yung ano ko sa pagpapanata ko po. Hindi po kagaya nung dati po, ngayon medyo meron na po akong konting role po. I understand, 25 years na kayong Opo, mag-25 years na po itong sa Biyernes Santo po. pamamanata. Opo. So, kumbaga, kaya rin yung abutin yung 37 years ni Mang Ruben? Makakaya na po, ma'am. Oo. Hanggat by sa that time. nasa kondisyon yung katawan natin, pipilitin po tayo talaga natin. Alright. At dahil po ito turn over na sa inyo ni Mang Ruben yung cruise, pati po yung cruise, no, ito turn over nyo na rin po. Ito po, ipapasa nyo na po yung tungkuling ito kay Arnold.
ipasa po natin at ano ba ang mensahe niyo po, Mang Ruben, para kay Arnold? Magiging mensahe ko po sa kanya, sana sa pag-anak mo bilang Yesu Cristo, ay maging modelo ka ng mga tao kung paano nila iniidolo ang ating mahal na Panginoong Jesus. Sana maging mapayapa ang ating pagsaling ko sa iyo sa krus na ito. So, Sa susunod na taon, yan po, makinig po. sana magiging maganda ang kalalabasan ng pagsaling ko sa iyo sa krus na ito. So, good luck po sa inyo, sa inyo pong pamamanata. Maraming salamat po, Mang Ruben. Maraming salamat po, Arnold. So, yan po mga kapuso, pinakita po sa atin yung kanila pong dedikasyon ni Mang Ruben sa halos 4 na dekadang pamamanata at ganun din po si Arnold, 25 years na rin po, no? At yan po ay sa gaganapin pong senakulo o Maleldo sa Biyernes Santo po. Magaganap po yan mula 12 noon hanggang alas 3 po ng hapon dito po sa barangay San Pedro Cotod, dito po sa San Fernando, Pampanga. So, yan po muna ang pinakasariwang balita at of course, wini-wish po namin ang lahat ng maluwalhati at banal na pag-alala sa Biyernes Santo po. God bless po at balik po tayo sa studio. So, yung cross, pinasa niya na kay Arnold Maniago ni Ruben Eneo. Apo, ipamalit sa kanya, 19 years old siya nagsimula na manata. Ngayon ay nasa 25 years na siya. Kaya si Ruben naman, naka 37 years. Kaya ang tanong ni Maris kung kaya niya yung 37 yes. Naka 25 na siya, meron pa siyang 12 years. Kanya lang hindi sinabi kung ilang taon na siya ngayon. Hindi kagaya ni Ruben na 65 siya ngayon. Si Arnold Maniago, hindi binanggit kung ilang taon siya ngayon. Kayo na lang ang bahala. Nagsimula daw siya ng 19 years old at nakapanata siyang 25, 25 plus 19 na lang. Ganun. Parang ganun lang ang kwenta. Ngayon, itong panata, mismo sinabi ni Ruben, pinagbabawalan ng pari yan. Hindi nila ina-encourage yung mga Pilipino, Katoliko. Ganito ang gawin ninyo. Pero sabi ni Ruben, hanggat nakagis na nila yan. Kumbaga, parang ganito. Kung Katoliko ka, dapat sumunod ka sa pari. Yun ang dapat Kasi ang spiritual leader mo bilang Katoliko, siyempre, unang-una dyan ang spiritual leader, si Santo Papa nila. Downward. Hanggang sa lokal na mga pare. Kaya dapat, ito sa San Pedro Cotod, meron kayong pare dyan. Kung sabihin niyang, huwag niyong gawin yan, dapat sumunod kayo sa pare na yon. Noong araw po, madalas may interview si Emeritus, ano pangalan kasi yun? Ayun, hindi ko na nakikita Baka maalala ko mamaya, sasabihin ko, na tuwing mini-interview po ang CBCP, siya po ang sumasagot. De la Cruz, Father De La Cruz. Na hindi rin sinasabi ni Father De La Cruz, hindi namin inahanin yan, sabi niya. Pinapahintulutan. Pero wala silang magawa. Kaya dito, makikita ninyo yung hindi pagsunod ng Katoliko sa kanilang mga pare. Dahil lang, sabi niya, kinagis na namin ito. Hindi pa pinapanganak, meron lang ganito. So, 1955 nagsimula pala yan. So, dapat pag isa kang Katoliko, makinig ka sa pare. Kayo balang umusga. Ang nangyari pagpapapako kay Jesus sa cross, meron pong nakalagay sa Biblia. Meron nakalagay.
Ito po, may hawak tayong Biblia, New Testament lang. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 10. Babasahin ko po Wala, hindi natin kinikriticize si Ruben at saka yung mga ibang gumaganap ng Jesus na nagpapapako sa krus. Hindi po. Ang sabi rito, sa bagay, sabi nila panata. Kumbaga promises Bawa, nangutang ka pera doon sa isang asindero. Sige, maglilingkod ako sa lupa mo hanggang mabayaran ko itong hiniram kong pera. Yun ang panata mo. Ngayon, si Ruben naman, may mga nangyari. Yung anak niya, nag-50-50. Ngayon, nasa abroad na. Yun ang pinanata niya. Kahit yung si Arnold Maniago, yung papalit, anak nila. May sakit sa puso naman. Namamanata din siya. So, panata. Kumbaga, yun nga, sabi ko, nung meron kang pera sa asyendero, panata ka o mangako ka na magtrabaho ko sa kanya bilang halipin hanggang matapos mo yung utang mo. Hebreo chapter 10 verse 10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Yung ginawa pala ng ating Panginoong Yesus sa ibabaw ng krus, sapat na. Anong sabi? Nilinis na tayo. Nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Kung si San Pedro naman ang ating pagkikinggan sa kanyang sulat, ganito naman po ang nakalagay. Sa unang Pedro, Verse 24. Ang sabi ni San Pedro, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. So maliwanag, yung bigat ng ating mga kasalanan, kaibigan, dinala ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, nagawa na ni Jesus. Kaya nga doon sa krus, ang sabi niya, it is finished. Naganap na. At niyuko ang ulo at nalagot ang kanyang ina. So, nagawa na ng ating Panginoong Yesus ang kanyang misyon. Ang misyon niya, yung kasalanan natin, alisin niya. It is finished. At namatay siya. Ayun, ang ginagawa nila, kayo po ang umusga. Bakit kailangan mo pang magpenitensya o manata? Para saan? Yan nga, sabi nila, yung anak niya, 50-50 daw. Si Mang Ruben, nung araw, nahulog sa construction. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Ang sabi ni Jesus mismo sa Mateo 11, basahin natin, ginawa niya ni pagpapako sa krus. Ito lang ang gawin mo lang. 11:28, ang sabi ng Panginoong Yesus. Babasahin ko po.
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo papagpahingayin ko. Kung meron po bigat kayong pinapasang kaibigan, hindi kailangan manata kayo. Kasi nakakatakot yan eh. Paano kung isang pagkakataon hindi mo masunod ang panata mo? Medyo mahirap din eh. Nanata ka sa Diyos eh. Ang kausap mo ang Diyos, pagkatas manata ka sa Kanya, pati hindi mo nagawa, eh di niloloko mo ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang manata. Lumapit ka sa akin. Hindi sinabing, magpapako ka rin sa krus, kagaya ng ginawa ko. Hindi. Lumapit ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Sumampalataya ka kay Jesus. May bigat kang dinadala sa buhay, ilapit mo sa Kanya. Yan naman na sinabi niya, binasa nga natin. Napakasimple lang pala, lumapit ka sa Kanya. Hindi ka na kailangan manata pa, kaibigan. Kaya yung ginagawa ni Ruben at saka itong si Manyago, si Arnold Manyago, 19 years old pa lang, nagsimula na ngayon siya ng papalit. Kasi may dinaramdam na si Ruben Enay. Hindi po biblical yan. Kung Biblia po, magiging batayan natin. Unbiblical yan. Makinig na lang po kayo sa inyong mga pare. Total sila naman po ang inyong spiritual advisor sa laman eh. Ang mga pare. Sige po, wala po tayong panunuligsa sa kanilang paniwala. Wala. Pero kung naniniwala sila, hindi mas lalong makinig sila sa pare nila. Yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista, sana meron kayong natutunan sa mixing ilang minuto natin pagbasa ng Biblia at pakikinig kay Maris, si Ruben Enay at yung kanyang papalit sa kanya na si Arnold Manyago doon sa Barangay Kakutod sa May Pampanga. Sige po. God bless us all.